Ambulance! Nang gumuho ang bundok ng basura noong July 10, 2000, 100 bahay sa Payatas ang natabunan. 300 ang namatay at libo-libo ang nawalan ng kabuhayan. Okay, naiwan ka na. Meron na dyan. Noong 2017, tuluyang ipinasara ang bundok ng basura. Ang dating open dump site, ginawang controlled disposal facility na pinagkukunan na ngayon ng methane gas, isang uri ng enerhiya na pwedeng gawing kuryente. Sino mag-aakala na ang ekta-ektaryang bundok ng basura ng Payatas makalipas ang mahigit 1 dekada, magiging ganito na ang itsura, isa ng eco park. Pero hindi lang ang Payatas dump site ang nagkaroon ng malaking pagbabago, kundi pati ang komunidad sa paligid nito. Anong pakiramdam niyo nung pinasara na finally yung dump site? Yung una, malungkot kasi maraming naapektuhan. Ng trabaho? Opo. Nawalan ng trabaho? Opo, maraming nawalan ng trabaho. Pero po, dapat ang motivation nila nung nangyari yun is gumawa sila ng ibang way para naman makaahon. Makaalis dun sa sa sitwasyon na ganun. Sabi nga nila, kapag may nagsara, may magbubukas ding pag-asa. Ito ang pinanghawakan ng mga taga-Payatas para magbago. Kumpara noon, mas maunlad na ang buhay ngayon. At ang mga bata na dating nabubuhay sa pagpag, ito na yung bahay ni Simon. Hi, Sai! Kumusta? Wow! Bahay mo to? Wow! One, two. Marami na kaming cellphone. Marami na yung simula marami na kaming cellphone. Pagka pinapatrade in lang namin. Pag kung ano yung bago, i-trade in. Tapos yung iba, yung binibigay ko sa mga kamag-anak ko, sa kapatid. Wow, yaman mo naman. Namimigay ka lang ng cellphone. Syempre, alam nila, mayaman ako sa Manila. Bukod sa cellphone, meron din silang 2 TV at 3 VCD at DVD. Hindi pa ba mas importante yung pagkain kaysa sa TV, sa DVD, gano'n? Importante. Ayun nga, ibig sabihin kasi parang bang kawawa naman yung mga anak ko, hindi nila alam kung ano yung DVD. Naranasan ko kasi talaga nung maliit pa ako, nakikinood lang ako. Naiipit yung kamay ko. Dito kasi wala kami TV. Ikinood lang kami. Ayoko naman maranasan ng mga anak ko yun. Kawawa naman. Ang pamilyang dating nabuhay sa pangangalahig at pagkain ng pagpag, nagbago na ang kapalaran. Ito na yung bahay ni Simon. Hi, Sai! Kumusta? Wow! Bahay mo to? Wow! Wow naman! Ilang kwarto to? Isa lang po sa taas. Wow! Nakakatuwa naman. Tsaga-tsaga lang. Talaga? Si Simon ang panganay na anak ni Ningning. Kwento niya sa akin pagkatapos daw umere ng dokyo tungkol sa kanila, naging tampulan daw siya ng biro ng kanyang mga kaklase. Binuli ka? Inaasar ako na, ito lang kinakain nyo. Ito lang pala yung hanap buhay ng nanay at tatay mo. Though hindi ko siya kinakahiya. Kasi in fact, prior dun sa pairing nun, sumasama ako kay mama at kay papa. And dumating sa point na sabi ko sa sarili ko na hindi pwedeng habang buhay ganito ako. So I need to step up. I need to, kailangan ko mag-aral na mabuti. And luckily, kilala ka namin. Isa si Simon sa mga unang scholar ng aking munting foundation na Project Malasakit. Kung tutusin, maliit na halaga lang naman ang binibigay namin sa kanya. Pero higit sa pera, ang tiwala sa kanyang pagkatao ang naging susi ng kanyang pagbabago. Since nakapag-college ako and at the same time naging scholar ako, sabi ko hindi ako pa pwedeng ganito lang. Ginawa ko yung lahat ng best ko, ginawa ko lahat ng mga kaya ko
para hindi ka mapahiya, hindi mapahiya si mama. Kailangan ko ibigay yung best ko, kailangan ko i-prove yung sarili ko na hindi ako nasa payatas ka na ngayon. Di ba? Hindi, ang pangit kasi na, pag nasa payatas ka na, tapos basura pa yung tingin sa'yo ng tao. Noong 2013, nagtapos ng BS Computer Science si Simon. Dahil sa taas ng kanyang mga grado, mabilis siyang nakahanap ng trabaho sa isang malaking mall. Ngayon, account manager na siya sa isang kumpanya. Reality-wise, scavenger, nakapagpatayo ng ganitong klaseng bahay. Without your help, hindi ko alam kung nasan ako. Hindi, dahil din yun sa sipag Yes. mo. Pero, you triggered that. You triggered that. Kasi kung wala yung help mo, hindi ko rin naman ma-fulfill lahat ng pangarap ko. Hindi ko matutupad lahat ng... Pinapaiyak mo ko eh. Sobrang laking blessing kasi talaga. Kasi, hindi naman sa lahat ng documentary mo, meron kang nakukuhang scholar. Nang makapagtapos si Simon, tumulong siya para ang kanyang mga kapatid naman ang makapagtapos din. Sa wakas, natupad din ang munting pangarap ni Ningning. Nung nakita ninyong gumraduate yung panganay ninyo, anong pakiramdam? Ay, nakakaya. Siyempre kasi sabi ko nga noon, eto na nag-umpisa na to. Umpisa. Every time na may gumagraduate, umiiyak ako. Kasi siyempre po, hindi ko lubos maisip na kaya pala. Sa kabila ng kanilang tagumpay, hindi iniwan ng pamilya Estabilio ang payatas. Dito raw kasi sila humuhugot ng lakas. Sa basura at pagpag na sumubok sa kanilang tatag sa pagpapahalaga sa kanilang nakaraan. Kailangan patunayan mo sa sarili mo na hindi lahat ng nasa payatas masasama, hindi lahat ng nasa payatas madudumi. At hindi lahat basura at Yes. hindi dapat tinitingnang basura. So, manalig lang, magsikap lang. At the same time, huwag mang mata ng kapwa. Huwag mang mata ng kapwa. Pag masenso kayo, marunong lumingon sa pinanggalingan. Isang ehemplo ang pamilya ni na Simon dahil nagsikap sila na makaahon sa hirap. Pero sa kasamaang palad, may mga pamilya pa ring nasasadlak sa pagkain ng pagpag. Halos kalahati ng ating populasyon na ang gutom. Mahigit 50 milyong pamilyang Pilipino, hindi sapat ang kinakain. Bilang tugon, nito lamang nakaraang Agosto, nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Executive Order 66 o ang Interagency Task Force on Zero Hunger. Layo nitong siguraduhing may makakain ang bawat Pilipino. Maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Eyewitness mga kapuso. Anong masasabi ninyo sa dokumentaryong ito? I-comment nyo na yan. Tapos mag-subscribe na rin kayo sa GMA Public Affairs YouTube channel.